Ato lang siguro, sakto na beb. Okay, thank you. Bumbas oh. Dili. Kasi mo, doon tayo pupunta sa may kanan natin, sa may Tagbilaran. Ayun, no? Ganda ng panahon. Hindi naman sanang umulan mamaya at nang hindi naman ata nabawasan. Ano po? Nakita ko lang sa inyo saglit konti yung site na ginagawa namin. Ayan, ayan. Ang ganda. Apat na bedroom to. Alright. What is up mga amigo? It is your Papa Loy here, ang inyong bulanong amigo. O laing adlaw, lain na po datong lakaw. For today's video, samahan nyo ako because it's Saturday and then kailangan nating bigyan ng sahod yung mga tao natin sa site. Bago tayo pumunta doon is try na rin natin i-test ang fuel consumption ng Triumph Trident 660 kung gaano ba siya katipid or gaano siya katakaw sa gas. Kaya tara, umpisahan na natin ang biyaheng to. Let's go! Alright, mga amigo, at dito pa nakapagpinsahan ng aking vlog. Kakatapos ko lang mag-withdraw dun sa may BDO para pumigay natin sa tao natin. And then dito sa unahan is magpapagas tayo, full tank, para matest natin yung fuel consumption nitong ating Trident 660. Honestly, hindi ko pa na hindi ko pa na test yung niya, yung fuel consumption niya. Sabi naman kasi sa sa papers or sa specs nitong bike is nag-average siya ng 22 kilometers per liter. Yun yung stock exhaust. Ito is naka-aftermarket na tayo, kaya may possibility talaga na medyo tatakaw siya ng konti sa consumption sa gas. Dito lang sa unahan, stop tayo dito tapos pa full tank tayo. Medyo traffic na din sa bandang to kasi malapit na kasi yung fiesta dito sa Loon. Itong municipality ng Loon, ito yung pinakamalaking municipality ng Bohol. Kaya medyo madami na yung tao dito. Parang sa 8 ata, September 8 yung fiesta dito. Marami na ring event tuwing gabi. Ito, pagas na tayo dito sa Petron. At ito yung aking suki. Ito. Ay. Kuan bro, kaning 350 na dako. Kaya ba na juga na? Tayo kag 350 una. Na human full tank. Kaya kung suwayan ang fuel consumption Mao 350, okay, plus full tank. Yung technique ko kasi dito sa pagpapagas is 350 una kasi may points yun meron tayong card ng Petron, kaya suki. Tapos 350 siya una, I think may 7 or 8 points. Tapos yung add to lang siguro, sakto na beb. Okay, thank you. Full tank siya. Tapos set natin yung natin. Ayun, punong-puno. Thank you, thank you, thank you. Bumbas oh. Dili. Kasi mo. Kasi mo kamay. Tapos set natin si trip meter. Okay, set natin to ng 0. Ayun, tapos mamaya full tank natin. Full tank ulit natin sa may pupuntahan natin. Ayan na, wag naman sanang umulan. At medyo makulimlim kasi yung panahon Kanina mainit naman kaya ng umaga.
Kaya lang ngayon, biglang ang pangit ng panahon. Ganda din ang design ng motor na to. Suzuki. Dalawa yung exhaust niya. So, ganito talaga dito sa Bohol. Pag may fiesta, isang beses lang naman yan sa isang taon. Kaya medyo marami talagang event sa isang lugar. So ayun mga amigo, kumusta ang mga buhay-buhay natin? Ayos lang ba? Kumusta yung pagkayod natin? Sabado ngayon, kaya yung mga obligasyon natin sa ating mga tauhan. Ang sarap sana nung yung contractor ng DPWH. Bilyones yung kita Grabe sila. Anyway, may yung kaibigan ko is nagpa-construct ng bahay sa may Corelia. Kaya yun yung pupuntahan natin. Bibigyan natin ng sahod yung mga tauhan natin doon para may konsumo din sila sa pamilya nila. Yun naman lagi yung hinihiling ko kay Lord sana yung bless pa rin tayo para naman nakapag-provide tayo ng mga trabaho sa ating mga tauhan at para makapag-provide din sila sa kanilang mga pamilya. Ngayon naman is medyo hindi na mainit yung trabaho nila kasi nag-start na kami sa finishing touches. Nag-i-skin coat na sila doon sa wall para maging smooth bago magpintura. Sana naman mag-umulan, no? So ayun nga mga amigo, try natin mag full tank mamaya doon sa pupuntahan natin kung para matest na rin kung gaano ba katipid talaga si Trident. Yung sa specs niya for sure hindi masusunod kasi hindi na to stock exhaust depende din yan sa riding habit mo, riding style. Ito naman ginagawa ko is ito yung usual na riding style ko. Minsan mabilis tayo kung medyo bakante tapos saktong lang pag maraming tao kaya traffic para at least safe. Hopefully maayos na record yung audio nito kasi dito ko siya kinonect yung wireless na microphone ko dito sa may iPhone sa harap. Then ito yung ginawa kong secondary cam para makita nyo rin ako. Medyo hindi boring yung ride, hindi puro harap na yung nakikita natin. Ito malubak to dito kaya ayan dito ako kadalasang dumadaan sa may kanan. Alam mo na pag lokal ka sa lugar, alam mo na yung pasikot-sikot alam mo na yung saan yung mga lubak sana maayos lang yung wind noise niya at medyo malakas yung hangin sana hindi masyadong annoying sa audio natin. Papasok na tayo ng municipality ng Mariboc. Doon tayo pupunta sa may kanan natin, sa may Tagbilaran. Ayan, napakagandang view din dito, sayang na natabunan ng mga puno. Saan kaya yung nung napanood ako sa Facebook kaninang umaga, may nadisgrasya dito.
kaya yung banda? Ang bilis naman kasi ng takbo niya. Tapos parang mali ata yung gulong nun. Hindi siya na ano siya, parang na-overshoot siya. Ako, ingat-ingat din mga ano, sa lahat ng mga riders dyan. Yun yung inaano ko talaga, huwag manggigil. Kasi wala, isa lang yung buhay natin eh. Dito naman sa amin sa Bohol is hindi naman masyadong traffic eh, kaya ma-enjoy mo yung ride. Parang ganito lang. Tapos pag may pagkakataon eh, pwede namang lumusot. Ayun, nakalusot din doon sa malaki. Mamayang hapon siguro mag-ride din kami ni Mama Gang. Magkakape siguro. Tingnan lang namin kung ano. Nauna na ako umalis sa kanya kasi ayun nga, inahabol ko yung mga tauhan ko. Kasi pag Sabado, yung ano namin, half day lang sila. Kasi syempre, inaano ko rin na dapat mas mahaba yung, hindi man mas mahaba, pero medyo maano ng konti yung oras nila sa pamilya nila. Syempre, kailangan din nilang, kagaya ko, kailangan natin i-balance yung work and life. Kaya sila din, sa mga tauhan natin, ipa-feel din natin sa kanila yun. Actually, kung sasahod nila is buo pa rin yun. Kasi ang ginawa ko dyan is every day, from Monday, mag-aano sila, mag-a-add lang sila ng kahit isang oras o sa overtime ng konti sa trabaho para pang tapal doon sa sa Sabado na oras. So literally is Sabado is buo pa rin yung yung isang araw nila na sahod. Ito na tayo, ito na yung Maribohok na proper. Town proper nila. Ang sarap talaga ng feeling ng pag Sabado. Kasi yung Linggo parang para kasing wala na yung excitement mo kasi kinabukasan is trabaho na ulit. Ngayon, Sabado, parang after nito is after ng mga obligasyon mo, lalo na pag maaga matapos, wala na, relax na. Pwede nang mamasyal, pwede nang mag-ride kung saan. Hindi ko pa nga rin ito na lagyan ang auxiliary light, mini driving light. Mas mainam sana kasi tuwing gabi na biyahe is mas maliwanag ng konti. Yung stock naman ito na ilaw is ayos naman. Gamitin natin yung quick shifter nito. Ayan Ang ganda na rin ng tech ng pinaglalagay nila dito sa motor na to. May quick shifter, tapos auto blip. Yun naman siya is no need mong pag nag-downshift ka. Sa mga baguhan lang to kasi alam na to ng karamihan Pag nag-downshift ka is kagaya nito, downshift ako ng 5th gear to 4th gear. Isa pa, ayun hindi na ako gumagamit ng clutch. Off ko lang tong throttle dito. Tapos ayun na siya, papasok na yung gear mo. Ganda ng panahon. Naman sanang umulan mamaya at nang ma-enjoy natin yung araw. Kung ma-schedule lang sana yung ulan sana tuwing gabi lang nagpapahinga tayo. Medyo tong liko na to. Is La Paz Cortez na to, na area na to. Tapos
Tapos next nito is Tagbilaran na. Yun naman ang pupuntahan natin is Corelia. Paano siya? Pa-interior siya. Pero dito yung napaka yung parang mabilis na way papunta doon. Siguro around 40 kilometers lang yung takbo natin mula doon sa sa pinaggasan natin. Papagas na lang tayo. At malapit lang yung natin, yung biyahe. Ito mga tricycle din to alam nilang ang bagay nilang magpatakbo dito kasi nasa gitna. Ayun yung problema dito. 2 lanes naman yung dito. Ayan, isa, dalawa. Dito talaga sila sa fast lane. Kaya yung traffic bumabagal kasi mahirap din lang kasing umovertake doon sa kanan Hindi natin alam, baka biglang tumabi. Madisgrasya pa. May disiplina lang naman sana yung lahat ng drivers iwas disgrasya na rin. At medyo mainit na. It's 11. Tagal ko nakaalis sa bahay. Dami pang inasikaso. Anyway, papasok na tayo sa may Tagbilaran City. Doon na ako magpapagas. Tapos kakaliwa tayo. Papasok na tayo ng interior road ng Bohol. Dito ako nag-shortcut Diretso yan doon sa site. Kaya lang ngayon is walang Petron doon na malapit. Kaya dito na ako. Pagas lang muna tayo saglit dito sa unahan. It's 11. Wow, durian. Ang ano nun? Hanggang dito, abot yung amoy Sarap nun. Kaya lang saan ko ilalagay. Ito na yung mangga. Ayan kung ba tinawag na mangga to. Wala namang maraming mangga dito. So unahan nito, doon tayo magpapagas. Na ito is part na to ng Tagbilaran City. Yung tulay na yun yung boundary ng Tagbilaran tsaka ng Lapas ng Cortes. Paunahin na natin to. At di rin tayo makaka-duelo kasi traffic din useless din. Ganyan lang naman talaga dapat. Bigayan lang. 500 meters, ayan na yung Petron. Ayan na, dito na. Pagas na tayo dito. Tingnan natin yung fuel consumption ng natin. Turbo XCS dito. Kuha lang siguro bad, gamay ra nagsud ni kay kuan man. Full tank lang XCS. Hindi naman ata nabawasan. Ayun po. Ilapas la gamay anang naimurag kuan. Gamay ra nakuha dai. Ako mong full tank kanina. Oops. 1 liter no? 1 liter lang. Mukhang medyo malapit lang yung test natin 1 liter tapos yung Thank you. Oh, doon na! Sapa? Kabad! 3.1 is 23.1 km. So, sa tingin ko is, yan, 1 liter. Ayun yung kinain niya. So, 23 yung takbo. Ayos Thank you. Salamat. So, yung is 23.1 kilometers. Yung tinakbo natin from Luon. Ang lapit lang pala. Tapos yung nagpagas ako, ayun nga siya. Yun na yung consumption natin. Kasi 1 liter yung pinagas natin So, nag-average siya ng 23 kilometers. Ang tipid. Medyo walwal pa yun na driving style natin. Ngayon ko lang din nalaman. Ayan naka 23 pa tayo So, around 23 kilometers. Ayos na rin yun Naka-upgrade na tayo ng exhaust So, surprise ako.
Ganun pala siya katipid. Yung full tank capacity ng motor na to, ni Trident 660 is 14 liters, kaya medyo mahaba-haba din yung mababiyahe mo sa isang full tank niya kung 23 ano siya. Pakita ko lang sa inyo saglit konti yung site na ginagawa namin. Ito na siya. Pasok ko na lang dito. So ito yung ginagawa naming site dito. Mamaya ako napapatay ng konti. Pa-relax lang muna yung makina. Nag-skim coat na sila. Ayan medyo makinis na yung ano. Ayan siya. Ayan. Ang ganda. 4 na bedroom to. So ayun mga amigo, hanggang dito lang muna yung vlog natin. And salamat sa pagsama sa akin today. And see you sa next vlog. Bye-bye!